housemates, inayin kuya ang weekly task na dapat pa nilang matutunan. Kunin ang task niya. Housemate, ilang araw na rin kayo mamalagi sa loob ng ating bahay at naging matagumpay kayo sa unang weekly task. Muli ko kayong hahamunin, pero higit sa hamon na ito, nais kong mas makilala ang kwento ng inyong buhay. Ang maging weekly task nyo ay ipamukha mo. Sa task na ito, may dalawang mukha na maaari kong kontrolin, ang kilay, mata at bibig. Gamit ang Big Puppet, kailangan maglahad ang teen housemates ng kwento na may 4 na emosyon. Saya, lakot, galit at takot. At para sa script na kanilang isinulat, ang nagbigay ng tema ay si Kuya. Ito ay may patungkol sa respeto. Yun ang magiging theme. Respeto bilang lalaki. Respeto bilang babae. Naintindihan? Ang teen housemates, pinag-usapan muna ang kahulugan ng respeto para sa kanila. Para sa'yo, paano i-respect yung nakakatanda sa'yo, nakakabata sa'yo, sa age mo, yung most important nila, yung opposite sex, Yung kahit sa salita, nire-respeto mo. Hindi sa, uy, mayaman yan. Kahit sino, dapat respetuhin, hindi lang sa mayaman o sa mahirap. Dapat alam mo yung limitations mo. Dahil kung hindi, mawawalan ka ng respeto. huwag na nakawan ng kasi. Babae ka, dapat pinagalang mo yung sarili mo. Yung bang sa simpleng pananamit, dapat formal. Palabas pa rin mga kayo, makikita mo na kung respeto. Kung respeto yung tao, may respeto sa sarili. Tama. Kaya kung dapat, respetuhin mo na yung sarili mo pa rin. Dapat mo munang kilalanin yung sarili mo bago mo. Para mas ganahan sa pagsusulat ng script, ang girls may balak magtimpla ng kape pero wala silang makikita masukal. Respect ko na respect. Anong sugar mo? Pwede po ba sabihin lang sa tanay kung nasaan po yung mga sugar? Pinagtago po nila sa amin yung mga pagkain. Taguan po ng pagkain dito po. Tinago namin yung maling coffee, Opo. Dapat buwan ka. Oo, parang kung makakuriyak na. Bako sa sa kusina. The girls consider this a smart coffee. Oo nga po. Yung parang ba ang iniisip nila, tapos pa rin mo na kailangan nila kaming labanan, gano'n. Hindi kuya, yung punishment to kasi may mga pagkakamali kami. Nagluto kami para sa lahat. Tapos singi ka po parang kinuha lang yung sinakman niya lang yung manok. Tapos yung kinuha po nila yung maling. Parang sinampal po nila doon sa top ng ref. Parang pinahulog. Ano ngayon ang nangyari? Balik lang po yung sugar ko. Balik lang po yung Powder. So, natatawa pa kayo. Anong mapapala ninyo sa paggawa niyo? Dalalatawa po meron sa parang ginagawa po nilang war. So, ano Hindi po dahil sa pagkain. ano nga napala niyo, Ryan? Wala po. Palagay niyo nakaisa kayo. No respect. May tanong ako sa inyo, boys. Ano bang tema ng inyong weekly task niyo? Pero sa mga pangyayaring ito, nasaan yun? Tama bang ginawa niyo? Hindi po. O sinasabi niyo na sila yung mainit? Bakit kailangan niyo sabayan? Okay. Kaya itong ginagawa ninyong weekly task, maaaring magamit niyo rin as a manner or a way to express yourself. Yes po. Itong mga ito, hindi lang basta sinasabi. Yes, kuya. With responsibility. Yes, kuya. Ang boys nagpasyang ipapabukas at ipag-usap sa girls. Pero ang girls, nagkwentuhan muna bago matulog. May magkabarkada, so parang may old railway sa tatlong babae. Tapos tatlo sila nagpa-picture. So yung hands nila parang magkakatabi lang. So sabi naman may extra na seat. Ayoko na ako. May three parts. Parang, diba, shoulder yan. Tapos parang may ganyan lang. Tapos yun, nung sinigot yung babae, parang tingin lang. So, natinignan niya, parang nalagod. Yung parang nag-convert na siya. May pasa na parang yun, tumingin niya na ganyan. Tapos parang everyday, parang yung babae, yung nagiging pale na siya, nawawalan
na siya ng color sa lips. Panic her, dalawang kamay na, gumagano na sa katawan niya. So, parang ganyan na, gumagano na yung kamay. Tapos, parang everyday, nawawala na siya ng energy. Tapos, pag nag-open na eyes niya, white na lang makita mo. Kasi parang pagod na yung girl. And parang parang sinaniba na siya ng multo. Hindi ko kayo pinatapos. Karen. Kinabukasan agad na bumangon ng girl sa takot na maubusan ng daily supply. Hindi yung lahat. Oh, yeah! Oh my God. Oh my God. For care. Kuha ka ng 8 niya. Ako na. Ako rin yung S. Girls, mabuti naman at may konsiderasyon pa kayo sa mga boys. Huwag kayong mag-alala. Dahil iniisip din naman nila kayo. Sa magkasunod na pagkakataon, kinausap ni Kuya ang boys at girls. Ngayong umaga, sa loob ng ilang oras na nakatali pa rin kayo, anong masasabi? We got used to it po. Kaya, basta yung close kami. At the same time, awkward din po kasi syempre wala akong pansin sa girl. Anong pinakamahirap na bahagi ng inyong pagkakatali? Para po sa akin siguro yung pagluluto sa kakain. Kasi isang kamay lang yung gamit mo, tapos nakakangalay po. Anong natutunan niyo mula dito? Ito po yung unang-unang po pag-respect po sa, hindi lang po sa girls, kundi sa housemates po. In every action, dapat may responsibilidad na nakapatong sa bawat move, galaw ng bawat isa sa amin dito. This time we'll think twice before we do any action to the girls and to the other housemates. Dapat po talaga na i-apply sa bawat galaw at bawat sinikilos mo yung respeto. Boys, kaya gusto kong ipaalam sa inyo na tatanggalin ko ang mga tali na yan sa oras na isagawa ninyo ang konkretong aksyon. Matapos makausap si Kuya, agad na hinarap ng boys and girls. Aga, alam naman natin lahat yung nangyari din kahapon. Siguro nadala kami sa game, tsaka nadala kami sa mga taong nandun. Para bang nagkaroon ng peer pressure. Jai, kahit nagkatuwaan kahapon, alam ko naman na mahalaga para sa yung halik na yun. So, from the bottom of my heart, sorry. And sa lahat ng person, sorry. Lalo na rin ako kay Karen dahil naman na disadvantage of that moment na hinalikan kita. Sorry, Karen. Ay, Diyos. Pasensya na sa ano po. Hindi na mahuli. You don't need to blame yourself na kayo yung may kasalanan. Kasi, anong kami lahat eh. May pagkukulang din kami. Parang bigat. At, dapat, alam natin yung limitations natin. Kasi, dami nakatutok sa atin eh. Ano ka lang kaya ang isipin na sabihin sa labas? Hi. Parents. Friends natin. Friends ninyo. Ganun, parang, di ba dapat maging ehemplo tayo? Alam natin na may mga
bagay pa rin na hindi agad mahihilom. Kasi ang sugat, hindi basta-basta siyang naghihilom. Ako, hindi ako na nakakawala ko na kapatawaran dahil sa nangyari kagabi sa kusina. Hindi namin sinasadya yun, nagdala kami ng mga pangyayari. Kaya sana patawad niyo. Guys, talagang nasaktan kaming lahat kagabi. Kasi hindi naman namin inaasahan na yung pipigilan nyo kami dun sa pagkain, yung hindi nyo kami papashare sa kitchen. Kasi ang sinabi lang naman sa amin ni Kuya is walang pansinan at saka iwasan. Hindi naman sinabi na ipagdamot nyo yung pagkain. Basta know your limitations na lang sa mga sarili natin. Sorry din, guys. Tapos ka na. Pwede akong magsalita. Sige, unang-una, sino ang unang gumanyan sa manok? Ito Ako. Pagluluto ko kayo, alam niyo naman ako. Tingin mo ang nakandun. Sorry ha, kasi hindi namin naintindihan. Kasi ang akala namin, magluluto kami ng sarili namin. O, di ba sabi nga ni Kuya, walang pansinan, walang... Oo nga. Hindi naman ibig sabihin na bawal tayo mag-share ng pagkain, di ba? Dapat rin kasi ginagamit mo yung utak niya. Sorry naman. Sorry, boy. Sorry. Ako yung humihingi ng ng sorry. Kasi ang naisip namin kasi talaga kahapon, kami yung magluluto ng food namin. Kaya, hahatiin sana namin eh. Sorry, Kim. Happy yan. Happy ba yun? Nakakapuso mo ang manok. Sa taong nagmamabait sa'yo. Parang galang na. Paano nga kayo magtatapos ang usapan ng